Isang mahinang tunog ang gumising sa diwa ni Maricel. Hindi ito kalabog. Hindi rin ito yabag ng mga paang naglalakad sa malawak na pasilyo ng Villa de Encarnacion. Ito ay parang isang impit na iyak. Napahigpit ang kapit ni Maricel sa manipis na kumot na bumabalot sa kanya. Ito ang kanyang unang gabi sa mansyon, sa maliit na silid na nakalaan para sa mga katulong, at hindi pa rin siya makapaniwala sa lawak at laki ng bahay na ito. Ang Villa de Encarnacion ay parang isang palasyo mula sa mga lumang pelikula, ngunit ang katahimikan nito sa gabi ay hindi nakakapayapa. Malamig ito, nakakakilabot. Napatingin siya sa siwang ng bintana. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang tumatagos, gumuguhit ng anino sa sahig. Sa isip niya, bumalik ang dahilan kung bakit niya nilunok ang kanyang takot at pumasok dito. Ang kanyang ina at mga nakababatang kapatid sa Laguna. Para sa kanila, kakayanin niya ang lahat. Kaninang umaga, sa kanyang pagdating, agad niyang naramdaman ang bigat ng atmosfera sa loob ng mansyon. Lahat ng mga kasambahay ay kumikilos ng may sobrang pag-iingat, na para bang isang maling galaw lang ay may sasabog na bomba. Naintindihan niya kung bakit nang makita niya si Doña Veronique, ang asawa ng amo nilang si Senyor Rafael. Nakatayo si Maricel sa isang sulok habang naghihintay ng utos nang biglang tumigil ang mundo. Pumasok si Doña Veronique sa sala. Suot ang isang mamahaling bestida na kulay dugo. Ang kanyang muka ay maganda, parang isang artista, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kabuhay-buhay, malamig, matalim. Sino ang nagpunas ng mesang ito? Tanong niya. Ang boses niya ay mahinahon ngunit may talim. Isang babaeng katulong na siguro ay 2 taon lang ang tanda sa kanya, ang nanginginig na lumapit. Ako po, Ma'am Veronique. Dahan-dahang itinaas ni Doña Veronique ang kanyang daliri at itinuro ang isang napakaliit, halos hindi makitang marka ng tubig sa ibabaw ng makintab na mesa. Ano ito? Paumanhin po, ma'am. Hindi ko tinatanong ang paumanhin mo. Tinatanong ko kung ano ito, mariing sabi ni Veronique. Sa isang mansyon na tulad nito, kahit isang butil ng alikabok ay isang kasalanan. Naiintindihan mo ba? Oo po, ma'am. Sa buong pangyayaring iyon, nakatayo sa di kalayuan si Senyor Rafael, isang matipuno at gwapong lalaki, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakayuko, lalo na kapag nasa paligid ang kanyang asawa. Wala siyang ginawa, wala siyang sinabi, tinalikuran lang niya ang eksena at umakyat sa hagdanan na para bang walang nakita. Doon naintindihan ni Maricel ang uri ng buhay na naghihintay sa kanya sa villa na ito. Ang tanging nagbigay lang sa kanya ng kaunting pag-asa ay ang hardinerong nagngangalang Tomas. Nakita siya nitong nakaupo sa isang bench sa hardin kaninang hapon, malungkot at malayo ang tingin. Lumapit ito. May dalang gunting pamputol ng halaman. First day nervyos, no? Sabi nito, na may kasamang isang palakaibigang ngiti. Don't worry, masasanay ka rin. Ngumiti lang si Maricel ng tipid. Pumitas ito ng isang bulaklak ng sampagita at iniabot sa kanya. Heto, para pampaswerte daw, sabi ng lola ko. Ang simpleng kabaitang yon ang naging hangin para kay Maricel. Sa buong maghapong pakiramdam niya ay nalulunod siya. Ngunit ngayon, sa kalaliman ng gabi, bumalik ang kaba sa kanyang dibdib. Narinig na naman niya ang tunog. Mas malinaw ngayon. Isang hikbi, isang tunog ng pighati na nanggagaling sa labas. Dahil sa uhaw, dahan-dahan siyang bumangon. Maingat niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid at sumilip sa madilim na pasilyo. Walang katao-tao. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tibok ng sarili niyang puso. Naglakad siya papuntang kusina. Bawat hakbang niya ay maingat. Ang kanyang mga paa ay halos hindi gumagawa ng ingay sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Habang papalapit siya,
Sa likurang pinto ng mansyon, mas lumilinaw ang tunog. Nanggagaling ito sa direksyon ng isang lumang bodega sa dulo ng hardin. Isang gusaling gawa sa bato na mukhang matagal nang hindi nabubuksan. Nagtago siya sa likod ng isang malaking halaman at sinilip ang bodega. May isang bumbilya sa itaas ng pinto nito na nagbibigay ng kaunting liwanag. Ang pinto ay sarado at may isang malaki at kalawangin na kandado. Mula sa loob niyon, narinig niya ang pag-iyak. Mahina, pagod at puno ng sakit. Sino ang iiyak ng ganoon sa isang bodega sa gitna ng gabi? Ang kanyang unang naisip ay umalis na lang. Bumalik sa kanyang silid at magkunwaring walang narinig. Iyon ang pinakaligtas na gawin. Bago pa lang siya dito. Ayaw niyang masangkot sa gulo, ngunit ang puso niya ay hindi siya mapakali. Paano kung may nangangailangan ng tulong? Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Rumihistro sa isip niya ang sinabi ng hepe de kusina kanina. Huwag na huwag kayong lalapit sa bodegang yan. Utos ni Doña Veronique. Lalo siyang kinabahan. Lumapit siya sa pinto ng bodega. Halos pigil ang hininga. Sinubukan niyang sumilip sa maliit na siwang sa pagitan ng mga tabla ng kahoy, ngunit wala siyang makita, kundi kadiliman. Itinapat niya ang kanyang tainga sa malamig na kahoy. Sa loob, narinig niya ang kaluskos, at pagkatapos ay katahimikan. Akala niya ay tapos na. Akala niya ay guni-guni niya lang ang lahat. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng nakakabinging katahimikan, isang boses ang bumasag dito. Mahina, nanginginig, at puno ng pananabik. Rafael, anak ko. Pagkatapos ng mga salitang yon, isang impit na hikbi na naman ang narinig niya. At pagkatapos ay wala na. Napatayo ng tuwid si Maricel, nanlalaki ang mga mata. Ang lamig na kanina pa niya nararamdaman ay hindi na dahil sa gabi. Ito ay takot. Isang matinding takot na gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang batok. Sino ang babaeng yon? At bakit niya tinatawag ang pangalan ni Senyor Rafael? Hindi na alis sa isip ni Maricel ang mga salitang iyon. Rafael, anak ko. Buong magdamag, paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, na para bang isang multo na ayaw siyang patahimikin. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang bawat kaluskos sa labas ng kanyang silid ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Kinabukasan, habang naghahanda ng agahan sa kusina, ramdam niya ang titig ng ibang mga kasambahay. Siguro ay napapansin nila ang pamumutla ng kanyang mukha at ang madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit walang nagtangkang magtanong. Sa Villa de Encarnacion, natutunan agad ni Maricel na ang bawat isa ay may sariling mundo at ang pagiging mausisa ay isang paanyaya sa kapahamakan. Ang kanyang mga mata ay palihim na hinahanap ang mga susi. Kaninong susi ang makakapagbukas ng bodega? Nakita niya ang sagot nang bumaba si Doña Veronique para mag-almusal. Sa baywang nito, nakasabit sa isang mamahaling leather strap ang isang kumpol ng mga susi. Malalaki at luma ang ilan. Maliliit at makabago naman ang iba. Ngunit isa lang ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang malaki at tanso na susi na may halatang kalawang sa mga gilid. Iyon na yon. Sigurado siya. Pero paano niya yon makukuha? Imposible. Para siyang humihiling na abutin ng buwan. Ang pagkakataon ay dumating nang hindi niya inaasahan. Habang naghahain siya ng tsaa para kay Doña Veronique, sadyang nag-utos ito na ayusin ni Maricel ang mga bulaklak sa florera na nasa gitna ng mesa. Gusto ko, nakaharap sa akin ang pinakamagandang bulaklak. Utos nito. Hindi man lang inaalis ang tingin sa hawak na dyaryo. Nanginginig ang kamay ni Maricel habang inaabot ang florera. Ito na. Ngayon na. Sa isang segundo ng lakas ng loob na hindi niya alam kung saan nanggaling. Sadyang iniyugyug ni Maricel ang kanyang kamay na para bang nadulas siya. Ang mainit na tsa ay tumapon
Hindi sa mesa, kundi sa kandungan ni Doña Veronique. Aray! Ano ba? Sigaw ni Veronique. Napatayo ito sa gulat at sakit. Tanga! Hindi ka ba marunong mag-ingat? Sa isang iglap, ang buong kabahayan ay nagkagulo. Ang ibang katulong ay nagmamadaling kumuha ng basahan. Ang iba ay kumuha ng malamig na tubig. Sa sobrang galit, hinubad ni Veronique ang strap ng mga susi sa kanyang baywang at ibinato ito sa mesa bago nagmamadaling umakyat sa kanyang silid upang magpalit ng damit. Sa gitna ng kaguluhan, walang nakapansin sa mabilis na kilos ng isang matandang kasambahay, si Manang Lydia. Kinuha niya ang kumpol ng mga susi at nang dumaan siya sa likod ni Maricel na nagkukunwaring nagpupunas ng sahig, isang malamig na bakal ang palihim na iniabot nito sa kanyang kamay. Bodega? Bulong ni Manang Lydia, halos hindi marinig. Bilisan mo! Hindi na nag-isip pa si Maricel. Dala ang susi na mahigpit na hawak sa kanyang palad. Nagdahilan siyang itatapon ng basura sa likod bahay. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib habang papalapit siya sa bodega. Lumingon siya sa paligid. Walang tao. Ipinasok niya ang susi sa kalawangin na kandado. Sa simula ay ayaw itong umikot, ngunit pagkatapos ng kaunting puwersa, isang malakas na klik ang kanyang narinig. Tinanggal niya ang kandado. Pigil ang hininga. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pinto. Isang amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy lupa, amoy kulob, at amoy ng matagal ng karamdaman. Madilim sa loob. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa siwang ng pintong binuksan niya. Sa una, wala siyang makita kundi mga lumang kasangkapan na nababalutan ng puting tela, mga kahon na pinagpatong-patong at makapal na sapot ng gagamba sa bawat sulok. Pagkatapos, sa pinakadulong bahagi ng silid, nakita niya ito. Isang lumang kama at sa ibabaw ng kama, may isang katawan na nakahiga. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang niya ay parang may bigat na 1,000 kilo. Ang babae sa kama ay payat na payat. Ang kanyang buhok ay halos puti na lahat, nakakalat sa maruming unan. Ang kanyang balat ay kulubot at maputla. May isang baso ng tubig at isang piraso ng tinapay sa maliit na mesa sa tabi niya. Iyon lang, biglang gumalaw ang babae. Dahan-dahan itong iminulat ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, nakita ni Maricel ang isang bagay na nagpadurog ng kanyang puso. Sa kabila ng pagod at sakit, ang mga mata ng babae ay puno pa rin ng kabaitan. Sa sino ka? Tanong ng matanda. Ang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Hindi makapagsalita si Maricel. Inilapag niya ang dalang pagkain na palihim niyang kinuha mula sa kusina. Isang mangkok ng mainit na sopas. Nang makita ng matanda ang sopas, nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Sa salamat, iha. Ako po si Maricel, ang bagong katulong, sagot niya sa wakas. Kayo po ba ang ina ni Senyor Rafael? Tumango ang matanda at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ako si Pilar. Bakit po kayo nandito? Anong ginawa nila sa inyo? Hindi na napigilan ni Maricel ang magtanong. Umiling si Pilar. Isang ekspresyon ng matinding takot ang gumuhit sa kanyang mukha. Huwag kang maingay. Baka marinig ka niya. Sino po? Si Doña Veronique? Tumango ulit si Pilar. Pagkatapos akong atakihin ng bahagya sa puso, sinabi niya sa lahat na dinala niya ako sa Amerika para magpagamot. Ngunit ang totoo, dito niya ako ikinulong. Gusto niyang suluhin ang yaman ng anak ko. Gusto niyang kontrolin ang lahat. Napakuyom si Maricel sa galit at awa. Kailangan po itong malaman ni Senyor Rafael. Sasabihin ko sa kanya. Huwag. Mabilis na pigil ni Pilar. Hinawakan nito ang kamay ni Maricel. Ang hawak niya ay mahina. Ngunit ang pakiusap sa kanyang mga mata ay malakas. Huwag, iha. Si Veronique ay isang demonyo.
Kapag nalaman niyang alam mo na, sasaktan ka niya, papatayin ka niya. Pangako mo sa'kin, mananahimik ka lang para sa iyong kaligtasan. Naiyak na lang si Maricel. Paano niya kayang manahimik lang gayong nakikita niya ang ganitong klasing kalupitan? Mabilis niyang isinara ang pinto ng bodega, ibinalik ang kandado at tumakbo palayo. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Habang naglalakad siya pabalik sa mansyon, bigla siyang natigilan. Nakatayo sa di kalayuan si Tomas, ang hardinero. Hawak ang kanyang pandilig. Nakita siya nitong lumabas mula sa bodega. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Hindi ito nagsalita. Hindi rin ito ngumiti tulad ng dati. Sa halip, isang bahagyang tango lang ang ibinigay nito sa kanya. Isang tango na parabang nagsasabing, "Nakita ko, pero ligtas ang lihim mo sa akin." Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng bahay, pinunandanan ni Kumama. Pinunasan ang kanyang mga luha at sinubukang kumalma. Kailangan niyang maging normal. Kailangan niyang magpanggap na walang nangyari. Ngunit huli na ang lahat. Pagpasok niya sa sala, naroon si Doña Veronique. Nakatayo na parang isang reyna. Nakabihis na ito ng bago at ang kanyang mukha ay kalmado na. Masyadong kalmado. Hinarap siya nito at isang matalim na ngisi ang sumilay sa mga labi nito. Tinaasan siya nito ng kilay at ang mga mata ay parang mga punyal na tumutusok sa kanyang kaluluwa. "Bakit namumutla ka, Maricel?" Tanong nito sa isang boses na malamig pa sa yelo. "May tinatago ka ba sa akin?" Ang tanong ni Doña Veronique ay parang isang patalim na nakatutok sa lalamunan ni Maricel. Isang maling sagot. Isang maling kislap ng takot sa kanyang mga mata. At alam niyang tapos na ang lahat. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. At sinalubong ang titig nito ng isang tingin na puno ng pinaghalong pagod at inosente. "Namumutla po, ma'am," sagot niya. Sinubukang gawing natural ang panginginig ng kanyang boses. "Siguro po sa pagod lang. At sa takot po sa inyo kanina. Patawad po ulit sa pagkatapon ng tsa." Tinitigan siya ni Veronique ng ilang segundo. Ang mga segundong yon ay parang isang kawalang hanggan para kay Maricel. Tinitimbang siya, kinikilatis ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa wakas, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Veronique. Ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Mabuti kung ganoon. Magtrabaho ka na. At sa susunod, mag-iingat ka," sabi nito bago siya tinalikuran. Nakahinga ng maluwag si Maricel, ngunit alam niya sa kanyang puso na hindi naniniwala si Veronique. Hindi siya nilubayan ng pakiramdam na may isang pares ng mga matang laging nakamasid sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno. Ang bawat utos ni Veronique ay may kasamang pagsubok. Inutusan siyang maglinis ng napakalaking chandelier sa sala, gamit lang ang isang maliit na basahan at walang hagdan. Pinabilang sa kanya ang lahat ng libro sa aklatan, isa-isa. Pinakintab niya ang sahig na gawa sa kahoy hanggang sa kaya na niyang makita ang sariling refleksyon dito. Lahat ng yon ay tiniis ni Maricel. Hindi siya nagreklamo dahil sa bawat pagod at sakit ng kanyang katawan. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Mama Pilar. Nag-iisa at naghihirap sa madilim na bodega. Ang pagtulong sa matanda ay naging isang mapanganib na laro. Gabi-gabi, kapag sigurado na siyang tulog na ang lahat, palihim siyang kumukuha ng pagkain sa kusina. Isang gabi, isang mainit na mangkok ng sopas ang maingat niyang isinilid sa ilalim ng isang bunton ng maruruming damit sa loob ng basket ng labada. Ito ang tanging paraan para hindi mapansin ang usok na nagmumula rito. Habang papalapit siya sa bodega, nakita niyang nagpapatrolya ang isang gwardiya sa di kalayuan. Napahinto siya na wala ng pag-asa. Paano siya makakapasok ngayon? At doon, isang himala ang nangyari. Biglang sumabog ang tubig mula sa mga sprinklers sa kabilang bahagi ng hardin, malapit sa kinaroroonan ng gwardiya. Nagulat ito
at nagmamadaling tumakbo papunta doon para tingnan kung ano ang nangyari. Mabilis na sinamantala ni Maricel ang pagkakataon. Tumakbo siya papunta sa bodega. Bago niya buksan ang pinto, napasulyap siya sa direksyon ng mga sprinkler. Nakita niya roon si Tomas. May hawak na kung anong kasangkapan na para bang sinusubukang ayusin ang problema. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang mabilis na tango lang ang ibinigay ni Tomas sa kanya. Isang senyas na sapat na para maintindihan ni Maricel. Tinutulungan siya nito. Hindi siya nag-iisa. Sa loob ng bodega, umiyak si Mama Pilar sa tuwa habang kinakain ang mainit na sopas. "Salamat, Iha. Pinadala ka ng Diyos sa akin," sabi ng matanda habang nanginginig na hawak ang mangkok. Sa mga gabing iyon, hindi lang pagkain ang dala ni Maricel. Dala niya ang mga kwento tungkol sa labas, ang sinag ng araw, ang amoy ng mga bulaklak. Dala niya ang pag-asa. Isang gabi, habang nag-uusap sila, may kinuha si Mama Pilar mula sa ilalim ng kanyang unan. Isang luma, ngunit magandang suklay sa buhok na gawa sa pilak at may maliliit na perlas. "Ito, bigay sa akin ng iyong lolo," mahinang sabi ni Mama Pilar. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng mga alaala. Laging hinahaplos ni Rafael ang buhok ko noong bata pa siya habang suot ko ito. Sinasabi niyang, ako daw ang pinakamagandang reyna sa buong mundo. Dahan-dahan niyang iniabot ito kay Maricel. Kailangan itong makita ni Rafael. Kailangan niyang maalala. "Maricel, Iha, pakiusap. Humanap ka ng paraan." Naiintindihan ni Maricel ang bigat ng pakiusap. Ang suklay na ito ay hindi lang isang alahas. Isa itong susi. Isang susi na maaaring magbukas sa puso at alaala ni Senyor Rafael. "Makakarating po ito sa kanya, Mama Pilar. Pangako po," sabi ni Maricel, mahigpit na hawak ang suklay. Ang pagkakataon ay dumating kinabukasan. Naatasan siyang maglinis ng pribadong aklatan ni Senyor Rafael. Bihira itong pumasok doon, lalo na sa umaga. Habang nag-aalikabok siya, nakita niya ang coat ni Senyor Rafael nakasabit sa likod ng isang silya. Marahil ay naiwan nito kagabi. Lumingon siya sa pinto. Walang tao. Ito na ang pagkakataon niya. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang suklay mula sa kanyang bulsa. Ang malamig na pilak ay parang nagsisilbing paalala ng kanyang mapanganib na misyon. Lumapit siya sa silya. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Maingat, halos hindi humihinga. Ibinulsa niya ang suklay sa loob ng coat ni Senyor Rafael. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang labi. Nagawa niya. Dahan-dahan siyang humarap para bumalik sa kanyang ginagawa. At sa sandaling iyon, ang kanyang ngiti ay naglaho. Ang kanyang dugo ay parang naging yelo sa kanyang mga ugat. Sa may pintuan ng aklatan, tahimik na nakatayo si Doña Veronique. Hindi siya sumisigaw, hindi siya galit. Nakatitig lang ito sa kanya, at sa mga labi nito ay may isang nakakakilabot na ngiti. Isang ngiti na nagsasabing, "Huli ka." Ang bigat ng mansyon ay laging nararamdaman ni Rafael sa tuwing papasok siya sa kanyang pribadong aklatan. Ang silid na ito na dapat sana ay lugar ng kapayapaan ay naging simbolo ng kanyang kulungan. Ang mga libro ay mga saksi sa kanyang pananahimik. Ang mamahaling kahoy na mesa ay saksi sa kanyang pag-iwas. Umupo siya sa kanyang silyang balat at napabuntong hininga. Kanina pa siya balisa. Ang imahe ni Maricel na nakatayo sa may pinto ng aklatan at ang malamig na ngiti ni Veronique ay hindi maalis sa kanyang isipan. May mali. May isang bagay na napakali. Idinukot niya ang kamay sa bulsa ng kanyang coat para kunin sana ang kanyang pluma. Ngunit isang bagay na matigas at malamig ang kanyang nahawakan. Kinuha niya ito. Sa kanyang palad, nakalatag ang isang suklay na gawa sa pilak. Pamilyar ang bawat detalye, mula sa maliliit na perlas hanggang sa disenyo nito na parang mga dahon. Bigla, ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang amoy ng sampagita,
Ang malambing na boses na kumakanta ng oyayi. Ang pakiramdam ng maliliit niyang daliri habang hinahaplos ang buhok ng kanyang ina. Flashback. Isang batang Rafael ang nakaupo sa kandungan ng isang magandang babae. Ang kanyang ina, si Pilar. Suot nito ang suklay habang nakangiti sa kanya. Ikaw ang prinsipe ko, Rafael, sabi nito. At ako ang iyong reyna. Isang matinding kirot ang biglang tumusok sa puso ni Rafael. Isang kirot ng pananabik at konsensya na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang suklay. Ito ang suklay ng kanyang ina. Paanong napunta ito sa bulsa ng kanyang coat? Ang huling gumamit ng coat na ito ay si Maricel. Rafael, may problema ba? Napalingon siya. Si Veronique, nakatayo sa may pinto, may dalang isang tasa ng kape. Ang boses nito ay malambing, ngunit ang mga mata nito ay mapanuri. Dahan-dahan itong lumapit, at ang mga mata nito ay napako sa suklay na nasa kamay niya. Ang pagkukunwaring pag-aalala sa mukha nito ay biglang napalitan ng isang ekspresyon ng kalungkutan. Ang suklay ni Mama, mahinang sabi nito. Nasaan mo nahanap iyan? Hindi makasagot si Rafael. Naguguluhan siya. Umupo si Veronique sa gilid ng kanyang mesa at hinawakan ang kanyang kamay. Ang hawak nito ay malamig. Rafael, mahal ko. Simula nito. Alam kong masakit para sa iyo ang mga alaala. Kaya nga ginawa ko ang lahat para protektahan ka, di ba? Ang pagpapadala ko kay Mama sa Amerika. Para iyon sa ikabubuti niya at para sa ikabubuti mo. Ipinagpatuloy nito ang pagsasalita. Ang bawat salita ay isang mahusay na pagkakalkula. Nakita ko siya kanina, Rafael. Ang babaeng iyon, si Maricel. Nakita ko siyang inilalagay iyan sa bulsa ng coat mo. Sinusubukan niyang sirain tayo. Gumagamit siya ng masasakit na alaala para guluhin ang isip mo. Bakit niya gagawin iyon? Naguguluhang tanong ni Rafael. Isang pekeng luha ang pumatak mula sa mata ni Veronique. Dahil nakikita niya ang yaman natin, ang kapangyarihan, siguro ay may gusto siyang makuha. O baka naman, inutusan siya ng mga kaaway natin sa negosyo. Bago pa man makapag-isip si Rafael, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng aklatan. Sigaw ni Veronique. Ang kwintas ko! Nawawala ang diamond necklace ko! Biglang nagbago ang anyo ni Veronique. Ang malungkot na asawa ay naging isang galit na donya. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng silid. Sumunod si Rafael. Ang isip ay gulong-gulo pa rin. Sa sala, nagkakagulo ang mga katulong. Si Veronique ay parang isang general na nagbibigay ng utos. Walang lalabas sa mansyon na ito. Ang kwintas na yon ay napakahalaga. Isa sa inyo ang kumuha noon. Ang mga mata niya ay agad na dumapo kay Maricel na nakatayong takot na takot sa isang sulok. Ikaw, turo ni Veronique. Ikaw ang bagong salta dito. Ikaw lang ang may lakas ng loob na gumawa nito. Mga gwardiya, halugugin ninyo ang gamit ng babaeng iyan. Pero ma'am, wala po akong ninanakaw. Umiiyak na, sabi ni Maricel. Hindi siya pinansin ni Veronique. 2 gwardiya ang walang awang pumasok sa silid ng mga katulong. Sa utos ni Veronique, itinapon nila palabas ang lahat ng gamit mula sa maliit na aparador ni Maricel. Ang iilang damit, isang litrato ng kanyang pamilya, isang rosaryo. Tahimik na nanonood si Rafael. Isang bahagi ng kanyang isip ang nagsasabing, mali ito. Isang malaking pagkakamali. Ang suklay sa kanyang bulsa ay parang isang nagbabagang bakal. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging sanay ng sumunod at maniwala kay Veronique, ay naguguluhan. Pagkatapos, isang gwardiya ang may kinuha mula sa ilalim ng unan ni Maricel. Isang kumikinang na kwintas na diamante. Ang lahat ay napasinghap. Si Maricel ay napayuko, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Naramdaman ni Rafael ang titig ng lahat.
Ang titig ni Maricel, puno ng pakiusap at sakit. At ang titig ni Veronique, puno ng tagumpay. Dahan-dahang lumingon si Veronique sa kanya. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng isang mapaghamong ekspresyon. Lumapit ito sa kanya, sapat na para sila lang ang magkarinigan ng malinaw. Ano ang gagawin mo, Rafael? Bulong nito. Ang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan. Paniniwalaan mo ba ang magnanakaw na yan o ang asawa mo? Ang lahat ng ingay sa sala ay biglang naglaho. Para kay Maricel, ang tanging umiral na lang sa sandaling iyon ay ang mukha ni Senyor Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakatutok dito, nagsusumamo, nagtatanong, umaasa. Hindi niya kailangang magsalita. Ang kanyang kaluluwa na mismo ang sumisigaw. Senyor Rafael, pakiusap. Huwag po kayong maniwala sa kanya. Nakita niya ito. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ng lalaki. Isang kislap ng awa. Isang bakas ng konsensya na nakikipaglaban sa mahabang taon ng pagsunod at takot. Sa isang saglit, isang maliit na binhi ng pag-asa ang sumibol sa puso ni Maricel. Ngunit kasing bilis ng pagsibol nito, namatay din ito. Dahan-dahang ipinikit ni Senyor Rafael ang kanyang mga mata. At sa kanyang pagmulat, ang tingin niya ay wala na sa kanya. Tumingin ito sa sahig. Tumingin ito sa bintana. Tumingin ito kahit saan. Huwag lang sa babaeng humihingi ng tulong sa kanya. At pagkatapos, tumalikod ito. Sa simpleng galaw na yon, gumuho ang mundo ni Maricel. Ang sakit ng sampal o suntok ay siguro mas matitiis pa. Ngunit ang sakit ng pagtalikod ng taong inaasahan mong maninindigan para sa katotohanan, iyon ay parang isang punyal na dahan-dahang ibinaon sa kanyang puso. Isang matagumpay na ngisi ang sumilay sa mga labi ni Doña Veronique. Lumapit ito kay Maricel. Ang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan. Narinig ninyo? Anunsyo nito sa lahat. Kahit ang senyor ay hindi kayang ipagtanggol ang isang magnanakaw. Ano pang hinihintay ninyo? Palayasin ang basurang iyan. Dalawang gwardiya ang walang awang humawak sa magkabilang braso ni Maricel. Ang hawak nila ay mahigpit, masakit, at walang paggalang. Ma'am, parang awa niyo na po. Wala po akong kasalanan. Pagmamakaawa ni Maricel, ang kanyang mga luha ay bumabagsak na parang ulan. Manahimik ka, sigaw ni Veronique. Hindi lang isang magnanakaw, isa ka ring sinungaling. Huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa pamamahay na ito. Itapon niyo siya sa labas. Sinimulan siyang kaladkarin ng mga gwardiya palabas ng mansyon. Ang mga paa niya ay halos hindi sumasayad sa sahig na ilang oras lang ang nakalipas ay buong puso niyang kinintab. Nadaanan niya ang ibang mga kasambahay. Ang ilan ay nakayuko sa takot. Ang iba ay may bahid ng awa sa kanilang mga mata, ngunit walang magawa. Sa may hardin, sa gitna ng mga magagandang bulaklak na inalagaan nito, nakita niya si Tomas. Nakatayo ito, hawak ang isang pala. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa gilid. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit nakita ni Maricel ang apoy ng galit sa kanyang mga mata. Nagtama ang kanilang mga paningin sa isang saglit, isang tahimik na mensahe ng panghihinayang at ngit-ngit. Pagkatapos ay itinulak siya palabas ng malaking tarangkahan na bakal. Ang kanyang maliit na bag, na naglalaman ng lahat ng kanyang ari-arian, ay marahas na inihagis sa kanyang paanan. Kasabay ng pagbagsak ng bag sa maputik na lupa, nagsimula ring bumuhos ang malakas na ulan mula sa madilim na langit. Klang! Ang tunog ng pagsara ng tarangkahan ay parang isang hatol ng kamatayan. Naiwan si Maricel sa labas. Mag-isa, basang-basa sa ilalim ng rumaragasang ulan. Ang manipis niyang uniforme ay agad na bumigat, dumikit sa kanyang nanginginig na katawan. Napaluhod siya sa putikan. Doon, sa harap ng mansyon na dapat sana ay magiging simula ng kanyang mga pangarap,
Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pighati. Humagulgol siya nang walang tigil. Ang kanyang mga iyak ay sinasabayan ng malakas na kulog. Ang kanyang walang katapusang agos ng luha ay humalo sa walang katapusang agos ng ulan. Wala na. Tapos na ang lahat. Nabigo siya. Nabigo niya ang kanyang pamilya. Ang pangalan niya ay dinungisan. Ang kanyang dignidad ay winasak. Wala na siyang pag-asa. Bigla, naramdaman niyang tumigil ang pagpatak ng ulan sa kanyang ulo. Ngunit hindi tumigil ang ulan. Naririnig pa rin niya ang malakas na pagbuhos nito sa paligid. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang luhaang mukha. Isang itim na payong ang nakatabing sa kanya. Pinoprotektahan siya mula sa unos. Sinundan niya ng tingin ng kamay na may hawak ng payong. At doon, nakita niya siya. Si Tomas. Nakatayo sa gitna ng ulan. Ang kanyang damit ay basang-basa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit. Sa halip, ang mga ito ay puno ng isang matatag na determinasyon na hindi pa niya nakikita dati. Ang palakaibigang nangiti ng hardinero ay ganap na naglaho. Ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking may bigat at layunin. Hindi pa tapos ang laban, Maricel, sabi ni Tomas. Ang boses niya ay kalmado, ngunit matatag. Sapat na para marinig sa gitna ng malakas na ulan. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Walang salitang namutawi sa pagitan nilang dalawa habang tinatahak nila ang basang mga kalye. Sumakay sila sa isang tricycle at dinala sila nito sa isang parte ng bayan na hindi pamilyar kay Maricel. Huminto sila sa harap ng isang simpleng bahay paupahan. Tahimik siyang sinundan ni Maricel paakyat sa isang maliit na silid sa ikalawang palapag. Simple lang ang kwarto, may isang kama, isang maliit na mesa at isang upuan. Malinis ito at tuyo. Ligtas, magpalit ka muna, sabi ni Tomas. Iniabot sa kanya ang isang tuwalya at isang paper bag na naglalaman ng isang simpleng t-shirt at pantalon na marahil ay binili nito sa daan. Huwag kang mag-alala, ligtas ka dito. Hindi na nagtanong pa si Maricel. Sumunod na lang siya. Ang kanyang katawan at isip ay pagod na para makipagtalo pa. Pagkatapos niyang magbihis, lumabas siya ng banyo at naabutan si Tomas na may daladalang 2 tasa. Uminom ka muna nito, sabi nito. Iniabot sa kanya ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Para kumalma ka. Umupo si Maricel sa gilid ng kama. Hawak ang mainit na tasa. Nagpapasalamat siya sa kabaitan nito. Ngunit ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Sino ba talaga ang hardinerong ito? At bakit niya ginagawa ang lahat ng ito para sa kanya? Parang nabasa ni Tomas ang nasa isip niya. Umupo ito sa silyang kaharap niya at inilapag sa mesa ang isang lumang folder. Alam kong naguguluhan ka, Maricel. Mahinahon niyang sabi. Oras na para malaman mo ang lahat. Binuksan niya ang folder. Ang unang inilabas niya ay isang lumang ID card. Ang pangalan, Ricardo Encarnacion. Sa ilalim nito, ang posisyon, tagapamahala ng yaman, Encarnation Group. Ang sumunod ay isang lumang litrato ng pamilya. Nakita ni Maricel ang isang mas batang Senyor Rafael kasama ang kanyang mga magulang, isang masayang Mama Pilar at isang marangal na lalaki. Sa tabi nila, may isa pang mag-asawa at sa gitna nila ay isang batang lalaki na may malaking ngiti. Itinuro ni Tomas ang lalaking ama sa litrato. Siya si Ricardo, kapatid ng ama ni Senyor Rafael, tiyo niya at tatay ko. Napatingin si Maricel mula sa litrato papunta sa mukha ni Tomas. Pagkatapos, itinuro ni Tomas ang batang lalaki na nasa gitna. At ako ito. Parang umikot ang paningin ni Maricel. Anong ibig mong sabihin? Ang buo kong pangalan ay Tomas Encarnacion. Paglilinaw niya. Ang boses niya ay walang bahid ng pagbibiro. Pinsan ako ni Rafael. Hindi makapagsalita si Maricel. Ang hardinerong palangiti na nagbibigay sa kanya ng sampaggita ay isang enkarnasyon? Imposible.
Ang tatay ko ang pinagkakatiwalaang kapatid at tagapamahala ng yaman ng pamilya, pagpapatuloy ni Tomas. At ngayon, ang kanyang boses ay napuno ng galit at pait. Siya ang unang nakatuklas sa kasamaan ni Veronique. 10 taon na ang nakalipas, nalaman niyang pinepeke nito ang mga dokumento. Dahan-dahang inililipat ang shares ng kumpanya sa pangalan niya. Kinompronta niya ito. Sinabi niyang ipapaalam niya sa buong pamilya ang lahat. Huminto si Tomas at napakuyom ng kanyang mga kamao. Hindi na siya umabot ng kinabukasan. Anong nangyari? Halos pabulong na tanong ni Maricel. Isang aksidente. Sarkastikong sabi ni Tomas. Nawalan daw ng preno ang sinasakyan niya habang pauwi mula sa isang business trip. Pero hindi yun totoo. Ipinapatay siya ni Veronique. At para pagtakpan ng lahat, pinalabas niyang nagnakaw ng pera si Papa mula sa kumpanya at tumakas. Dinungisan niya ang pangalan ng tatay ko. Ang pamilya namin ay nawalan ng lahat. Ngayon, naintindihan na ni Maricel ang lahat. Ang bigat sa mga mata ni Tomas, ang determinasyon. Kaya ka nagpanggap na hardinero, sabi niya, para makabalik ka at mag-imbestiga. Tumango si Toa. Ilang taon kong plinano ito. Kailangan kong makakuha ng matibay na ebidensya para maipakulong siya at malinis ang pangalan ng aking ama. Ang sariling sakit na nararamdaman ni Maricel dahil sa pagpapalayas sa kanya ay biglang naging napakaliit kumpara sa trahedyang narinig niya. Ang kanyang awa para sa sarili ay napalitan ng isang nag-aalab na galit. Galit para kay Veronique at sa lahat ng kasamaang ginawa nito. Naintindihan na niya ngayon, hindi lang ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol kay Mama Pilar. Ito ay tungkol sa ama ni Tomas. Ito ay tungkol sa hustisya. Tutulong ako, sabi niya. Ang boses ay hindi na nanginginig. Puno na ito ng determinasyon. Sabihin mo lang kung anong kailangan kong gawin. Tumingin si Tomas sa kanyang mga mata. Nakikita ang pagbabago sa kanya. Isang maliit na ngiti ng pasasalamat ang gumuhit sa kanyang labi. Mayroon akong plano para pabagsakin si Veronique. Pero kailangan ko ng tulong mo. Huminto siya at ang kanyang mga salita ay bumagsak na parang isang malaking bato sa katahimikan ng silid. Kailangan mong bumalik sa villa. Ang mga salita ni Tomas ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Maricel. Bumalik? Paano? Tanong niya. Hindi maitago ang takot sa kanyang boses. Pagkatapos ng ginawa nila sa akin, itataboy lang nila ako o baka mas masahol pa. Alam na ni Veronique na isa akong banta sa kanya. Iyon nga ang punto, sagot ni Tomas. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Sa pag-aakala niyang natanggal ka na niya, magiging kampante siya, magiging pabaya. At iyon ang pagkakataon na hinihintay natin. Kumuha siya ng isang napakaliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang itim na parisukat na mas maliit pa sa kanyang kuko sa hinlalaki. Ano yan? Isang recording device, high-tech, kayang sumagap ng boses kahit sa kabilang kwarto. Paliwanag ni Tomas. Kailangan nating itanim ito sa pinakaligtas na lugar para sa kanya, ang kanyang pribadong opisina sa loob ng mansyon. Sigurado akong doon siya tatawag sa kanyang mga tauhan para ibigay ang huling utos tungkol kay Mama Pilar. Ang plano ay simple sa teorya, ngunit halos imposible sa pagsasagawa. Paanong makakapasok ako doon, Tomas? Bantay sarado ang buong mansyon, sabi ni Maricel. Ang kanyang puso ay nagsisimula na namang kumabog ng mabilis. Mayroon pa ring mga taong tapat kay Mama Pilar sa loob, sabi ni Tomas. Si Manang Lydia, ang matandang kasambahay na tumulong sa iyo noon. Nakausap ko na siya. Bukas ng gabi, sisiguraduhin niyang may isang bintana sa kusina na hindi nakakandado. Hihintayin ka niya. Ang plano ay nagkakaroon na ng hugis sa isip ni Maricel. Isang madilim na gabi, isang bukas na bintana, isang karerang laban sa oras. Ang panganib ay napakatindi. Ngunit nang maalala niya ang mukha ni Mama Pilar na nag-iisa sa bodega at ang kwento ng ama ni Tomas,
Isang tapang na hindi niya akalain ay taglay niya ang nagsimulang umusbong. "Gagawin ko," sabi niya. Ang boses ay matatag na ngayon. Kinagabihan, ginugol nila ang oras sa pagpaplano ng bawat detalye. Itinuro ni Tomas kay Maricel kung paano i-activate ang device sa isang pindot lang. Nag-drawing siya ng mapa ng mansyon. Itinuturo ang mga blind spot ng mga security camera at ang mga ruta ng pagpapatrolya ng mga gwardiya. Ang pinakamahalaga, Maricel, ay ang tiyempo. Paalala ni Tomas. Mayroon ka lang ilang minuto kapag nasa loob ka na. Ilagay mo ang device sa ilalim ng kanyang mesa kung saan hindi ito madaling makikita. At pagkatapos, umalis ka agad. Huwag kang mag-iwan ng bakas. Sa kanilang pag-uusap, nakita ni Maricel ang isang panig ni Tomas na hindi pa niya nakikita noon. Ang palangiting hardinero ay nawala at ang humalili ay isang matalinong stratehista, isang lalaking hinubog ng trahedya at ginawang matatag ng pagnanais para sa hustisya. Nang gabing iyon, bago sila matulog sa magkahiwalay na banig sa sahig ng maliit na silid, isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. "Maricel," mahinang tawag ni Tomas mula sa dilim. "Salamat." "Para saan?" "Sa tapang mo. Hindi mo kailangang gawin ito, pero pinili mo pa ring lumaban." "Lumalaban din ako para sa sarili ko, Tomas," sagot ni Maricel. "Gusto kong bawiin ang pangalan ko at gusto kong makita si Veronique na magbayad sa lahat ng kasalanan niya." Kinabukasan, ang araw ay parang gumapang sa kabagalan. Bawat segundo ay puno ng kaba. Nang tuluyan ng lumubog ang araw at ang dilim ay kumalat na sa kalangitan, alam nilang oras na. Nagsuot si Maricel ng itim na damit at itim na pantalon. Itinali niya ang kanyang buhok at sinigurong walang anumang bagay sa kanyang katawan na maaring gumawa ng ingay. Bago siya umalis, hinarap niya si Tomas. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. "Mag-iingat ka," sabi nito. At sa isang iglap, hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang hawak nito ay mainit at matatag. Nagbigay ito sa kanya ng lakas. "Babalik ako," sagot niya. Sa ilalim ng kalangitan na walang buwan, awan at bituin, tahimik na naglakad si Maricel patungo sa likurang bahagi ng Villa de Encarnacion. Para siyang isang anino, gumagalaw ng walang ingay. Narating niya ang pader na bato na pumapalibot sa mansyon. Dito na, magsisimula ang lahat. Sumampa siya sa isang malaking puno na malapit sa pader, gaya ng itinuro sa kanya ni Tomas. Mula sa isang sanga, maingat siyang tumalon papasok sa bakuran ng mansyon. Nasa loob na siya. Parang isang pusa, gumapang siya sa damuhan. Iniiwasan ng mga ilaw mula sa mga poste. Narating niya ang bintana ng kusina. Gaya ng ipinangako, bahagya itong nakaawang. Dahan-dahan niya itong itinulak at pumasok sa loob. Ang kadiliman sa loob ng kusina ay pamilyar. Sa tulong ni Manang Lydia na naghihintay sa kanya, mabilis siyang nakalabas at tinahak ang pasilyo patungo sa opisina ni Doña Veronique. Bawat yabag niya ay isang panganib. Bawat anino ay isang posibleng kaaway. Narating niya ang pinto ng opisina. Maingat niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalak. Pumasok siya. Ang silid ay madilim. Tanging ang liwanag lang mula sa labas ang nagbibigay ng kaunting ilaw. Agad siyang gumapang patungo sa malaking mesa ni Veronique. Kinuha niya ang maliit na recording device mula sa kanyang bulsa at idinikit ito sa ilalim ng mesa, sa likod ng isang makapal na kahoy. Tagumpay. Ngayon, kailangan na lang niyang umalis. Dahan-dahan siyang tumayo, handa nang tumalikod at bumalik sa daan na kanyang pinanggalingan. Ngunit sa sandaling iyon, isang tunog ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang tunog ng mga yabag na papalapit sa pasilyo, papunta sa direksyon ng opisina. Kasunod nito, ang tunog ng isang susi
na ipinapasok sa seradura ng pinto. Nagsimulang umikot ang doorknob. Ang pinto ay dahan-dahang bumubukas. Sa isang iglap, ang mundo ni Maricel ay bumagal. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng sarili niyang puso. Walang oras para mag-isip. Wala nang daan para tumakas. Ang tanging nagawa niya ay ang sumunod sa kanyang likas na ugali. Nagtago siya. Mabilis at walang ingay. Gumapang siya papunta sa likod ng makakapal at mabibigat na kurtina sa tabi ng bintana. Segundo lang bago bumukas ng tuluyan ng pinto. Pumasok si Doña Veronique sa kanyang opisina. Dala ang isang tasa ng tsa. Hindi nito binuksan ang pangunahing ilaw. Sa halip ay ang maliit na lampshade lang sa ibabaw ng kanyang mesa na nagbigay ng madilim at nakakatakot na liwanag sa silid. Mula sa maliit na siwang ng kurtina, nakita ni Maricel si Veronique na umupo sa kanyang silya. Kinuha nito ang kanyang cellphone. Nagsimula itong mag-dial. "Ako ito," sabi ni Veronique, sa kausap sa kabilang linya. Ang boses niya ay walang emosyon, malamig at mapanganib. "Ihanda niyo ang sasakyan. Bukas ng umaga, bago pa man sumikat ang araw, ililipat na natin ang matanda. Dalhin niyo siya sa probinsya, sa luma nating bahay. Siguraduhin niyong walang makakakita, walang makakaalam. Isang sandali ng katahimikan. Wala nang dapat ipag-alala." Pagpapatuloy ni Veronique. "Napaalis ko na ang katulong na pakialamera. At si Rafael, sunod-sunuran pa rin sa akin tulad ng dati. Walang magiging problema. Gawin niyo na lang ang iniuutos ko. Siguraduhin niyong maglalaho siya ng tuluyan, tulad ng ginawa natin sa ama ni Tomas." Ang huling pangungusap na yon ay parang isang kidlat na tumama sa pandinig ni Maricel. Hindi lang pag-amin sa krimen laban kay Mama Pilar, kundi pati na rin sa pagpatay. Nakuha na niya. Nakuha na niya ang lahat ng kailangan nila. Pagkatapos ng tawag, nanatili pa si Veronique ng ilang minuto bago tumayo at lumabas ng opisina. Nang marinig na niya ang pag-lock ng pinto, nanatili si Maricel sa kanyang pinagtataguan ng halos 10 minuto, pinakikiramdaman ang paligid. Nang sigurado na siyang ligtas, dahan-dahan siyang lumabas at tinahak ang daan pabalik. Ang puso ay nag-uumapaw sa pinaghalong takot at tagumpay. Kinabukasan, sa pagsikat ng araw, ang hangin sa Villa de Encarnacion ay mabigat sa tensyon. Dalawang lalaking nakasuot ng itim ang marahang inaalalayan si Mama Pilar palabas ng bodega. Siya ay mahina, halos hindi na makalakad. "Saan niyo ako dadalhin?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Hindi sumagot ang mga lalaki. Sa may pintuan ng mansyon, nakatayo si Doña Veronique. Pinapanood ang lahat na parang isang reyna. Si Rafael ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang muka ay blangko, puno ng pag-iwas. "Para ito sa ikabubuti mo, Mama. Magpapagaling ka doon," sabi ni Veronique. Sapat na para marinig ni Rafael. Ngunit bago pa man nila maipasok si Mama Pilar sa isang itim na van na naghihintay, isang boses ang pumigil sa kanilang lahat. Hindi siya aalis. Lumingon ang lahat. Nakatayo sa may tarangkahan ng hardin si Tomas. Hindi na suot ang kanyang uniforme ng hardinero. Suot niya ay isang formal na polo. Sa kanyang tabi, naroon ang matagal ng abogado ng pamilya Encarnacion, si Attorney Cruz. Napakunot ang noo ni Veronique. "Tomas, anong ginagawa mo dito? Sino ka para mag-utos?" "May karapatan ako dito, Tita Veronique," sagot ni Tomas. Ang bawat salita ay may bigat. Bilang isang Encarnacion, ang mukha ni Veronique ay biglang namutla. "Ano? Anong pinagsasabi mo?" "Ang ama ko ay si Ricardo Encarnacion." Pagbubunyag ni Tomas, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. "Ang tiyo mo, Rafael, at ang lalaking ipinapatay mo." Napasinghap si Rafael. "Tomas, ikaw." "Sinungaling," sigaw ni Veronique. "Gawa-gawa mo lang yan. Wala kang pruweba." "Mayroon, Veronique.
Sabat ni Attorney Cruz, binubuksan ang kanyang briefcase. Hawak ko ang tunay na testamento ng ama ni Rafael at nakasaad dito na ang pamilya ni Ricardo ay may karapatan pa rin sa kumpanya. Nagpapanik na si Veronique. Mga kasinungalingan, mga gwardiya, paalisin niyo sila. Ngunit walang gumalaw sa mga gwardiya. Sila ay naguguluhan, naghihintay. Wala kang pruweba sa mga paratang mo tungkol sa pagkamatay ng ama mo. Desperadong sigaw ni Veronique kay Tomas. At wala kayong pruweba na may ginagawa akong masama sa matandang yan. Sigurado ka? Isang pamilyar na boses ang naririnig mula sa likuran. Dahan-dahang lumabas si Maricel mula sa likod ng isang malaking halaman. Nakatayo siya ng tuwid. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng tapang. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kanyang cellphone. Baka gusto mong pakinggan ito, Doña Veronique, sabi ni Maricel. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Veronique, malamig, malupit at walang duda, ay biglang pumuno sa katahimikan ng umaga. Ililipat na natin ang matanda. Siguraduhin niyong maglalaho siya ng tuluyan, tulad ng ginawa natin sa ama ni Tomas. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang mukha ni Veronique ay dumaan sa iba't ibang yugto. Pagkabigla, pagtanggi, at sa huli, purong takot. Lahat ng mga kasinungalingan, lahat ng mga krimen, lahat ay nabunyag sa ilalim ng sikat ng araw. Dahan-dahang lumingon si Rafael kay Veronique. Ang lalaking matagal nang nabulag at nagbingi-bingihan ay sa wakas ay nagising. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay nawala. Ang kahinaan ay naglaho. Ang nakikita na lang niya ngayon ay ang halimaw na matagal niyang piniling hindi pansinin. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng galit at pandidiri. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang babaeng minsan niyang tinawag na asawa. Sa isang boses na puno ng sakit at kapangyarihan na sa wakas ay natagpuan, sumigaw siya. Mga gwardiya, ikulong siya. Ang sigaw ni Rafael ay bumasag sa pagkakatulala ng lahat. Agad na kumilos ang mga gwardiya, hindi na nag-aalinlangan pa. Hinawakan nila ang mga braso ni Veronique. Bitiwan ninyo ako! Nagpupumiglas na sigaw ni Veronique. Ang kanyang pagkukunwaring tindig ng isang donya ay tuluyan ng gumuho. Ang natira na lang ay isang desperadong babae na nahuli sa kanyang sariling bitag. Rafael, huwag mong gawin sa akin ito. May utang na loob ka sa pamilya ko. Rafael. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Rafael. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon na ngayon sa isang figura na mas mahalaga pa sa lahat. Ang kanyang ina. Tumakbo siya papalapit kay Mama Pilar, na ngayon ay nasa mga bisig na ni Tomas. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nito. Ang mga luha na matagal niyang kinimkim, mga luha ng pagkakasala, ng pangungulila, at ng pagsisisi ay sa wakas bumuhos ng walang pigil. Mama, patawarin mo ako. Humagulgol siya. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa mga kamay ng kanyang ina. Patawarin mo ako sa aking pagkabulag. Patawarin mo ako, Mama. Patawad. Naramdaman niya ang isang mahinang kamay na humahaplos sa kanyang buhok, gaya ng ginagawa nito noong siya ay bata pa. Anak ko, Rafael. Mahinang sabi ni Mama Pilar. Umiiyak na rin. Nandito ka na. Ang eksenang yon, ang muling pagsasama ng mag-ina sa gitna ng hardin, ay isang sagradong sandali ng pagpapatawad at pag-ibig na nagpaginhawa sa mga sugat na dulot ng maraming taon ng kasinungalingan. Maya-maya pa, dumating ang mga pulis. Tahimik nilang pinusasan si Veronique na hindi na lumalaban pa. Tila baga natanggap na niya ang kanyang kapalaran. Habang dinadaan siya sa harap ni Rafael, isang huling tingin ng puno ng galit ang ibinigay niya dito. Ngunit hindi na ito pinansin ng lalaki. Pagkatapos ng kaguluhan, nang ang lahat ay medyo kumalma na, dahan-dahang nilapitan ni Rafael si Maricel na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Si Tomas at si Mama Pilar
na ngayon ay nakaupo na sa isang silya ay nakatingin sa kanila. Huminto si Rafael sa harap ni Maricel. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ito ng diretso sa mata. At sa kanyang mga mata, wala ng pag-alinlangan o kahinaan, kundi isang malalim at taos-pusong pagsisisi. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Ang senyor ng Villa de Encarnacion, sa harap ng kanyang dating katulong, ay yumuko. "Maricel," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Walang salita ang sapat para ipahayag ang aking pagsisisi. Pinagdudahan kita. Tinalikuran kita noong kailangan mo ng tulong. Ipinagkanulo ko ang tiwala mo. Itinaas niya ang kanyang paningin. "Patawarin mo sana ako." Tinitigan ni Maricel ang lalaki sa kanyang harapan. Nakita niya ang bigat na pasan nito. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. At naintindihan niya. Hindi galit ang nararamdaman niya, kundi isang uri ng malungkot na awa. "Tinatanggap ko po ang inyong paumanhin, Senyor Rafael." Mahinang sagot niya. Isang maliit na ngiti ng pasasalamat ang gumuhit sa labi ni Rafael. Ngunit agad din itong napawi nang magsalita ulit si Maricel. "Ngunit kailangan ko na pong umalis." "Umalis?" Nagulat na tanong ni Rafael. "Pero, pwede kang manatili dito bilang parte ng pamilya." Umiling si Maricel, isang malungkot na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Marami po akong kailangang pag-isipan. Marami po akong kailangang paghilumin sa aking sarili. Kailangan kong umuwi sa Laguna. Walang sino man ang makakapigil sa kanya. Ang desisyon niya ay buo na." Kinahapunan, habang inaayos ni Maricel ang kanyang maliit na bag, ang parehong bag na ipinaghagis sa kanya sa labas ng tarangkahan, pumasok si Tomas sa kanyang silid. "Sigurado ka na ba talaga dito?" tanong nito. "Oo," sagot ni Maricel. "Kailangan ko ito." Lumapit si Tomas. "Maricel, utang ko sa iyo ang buhay ko. Ang hustisya para sa aking ama. Kung may kailangan ka, kahit ano, sabihin mo lang." "Salamat, Tomas. Salamat sa lahat." Nang handa na siyang umalis, nagulat siya sa kanyang nakita. Sa may labas ng mansyon, naghihintay ang lahat. Si Senyor Rafael, si Mama Pilar, na kahit mahina ay pinilit na tumayo. Si Tomas, at lahat ng mga kasambahay na naging mabuti sa kanya. Hindi ito isang pagpapaalis. Ito ay isang paghahatid. Habang naglalakad siya papalayo, narinig niya ang tawag ni Rafael. "Maricel." Lumingon siya. "Ang Villa de Encarnacion ay palaging magiging bukas para sa iyo," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. "Maghihintay kami sa pagbabalik mo." Ngumiti si Maricel. Isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Tumalikod siya at nagpatuloy sa paglakad. Hindi na lumingon pa. Dala ang pangako ng isang bagong simula. Isang taon. Isang taon ang lumipas na parang isang mahabang ilog na dahan-dahang naghugas sa lahat ng sakit at pait ng nakaraan. Sa Laguna, muling natagpuan ni Maricel ang kanyang sarili. Sa piling ng kanyang pamilya, sa init ng kanilang simpleng tahanan, ang mga sugat sa kanyang puso ay unti-unting naghihilom. Ang perang ipinadala sa kanya ng pamilya Encarnacion bilang danyos perwisyo at pasasalamat ay ginamit niya para pag-aralin ang kanyang mga kapatid at magtayo ng isang maliit na tindahan para sa kanyang ina. Hindi na siya ang Maricel na nanginginig sa takot. Ang mga pagsubok sa Villa de Encarnacion ay humubog sa kanya. Naging mas matatag siya, mas matalino, at higit sa lahat, mas may tiwala sa sarili. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nawala ang kabaitan sa kanyang puso. Samantala, sa Villa de Encarnacion, isang bagong kabanata ang nagsimula. Sa ilalim ng pamamahala ni Rafael, na ngayon ay tinutulungan na ng kanyang pinsan na si Tomas, ang mansyon ay dahan-dahang nagbago. Ang dating malamig at nakakatakot na atmosfera ay napalitan ng init at respeto. Si Senyor Rafael ay hindi na ang amo na laging nakayuko.
Siya na ngayon ay isang leader na may malasakit, nakikinig sa kanyang mga tauhan, at pinahahalagahan ang kanilang trabaho. Si Mama Pilar, sa tulong ng pinakamahuhusay na doktor at sa pag-aaruga ng kanyang anak, ay unti-unti ring lumakas. Madalas siyang makitang nakaupo sa hardin, hindi na sa silyang de gulong, kundi sa isang bench, masayang nakikipagkwentuhan sa mga kasambahay habang pinapanood ang kanyang apo sa pinsan na si Tomas na nag-aalaga sa mga rosas, isang trabahong minahal na nito at hindi na binitiwan. Ang villa ay muling naging isang tahanan. Isang hapon, habang nagdidilig si Maricel ng mga halaman sa kanilang maliit na bakuran sa Laguna, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing ito sa Maynila. Mula sa Villa de Encarnacion, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, isang simpleng imbitasyon na nakasulat mismo sa kamay ni Rafael. Maricel, 1 taon na ang lumipas. Marami nang nagbago at lahat ng yun ay dahil sa'yo. Magkakaroon kami ng isang munting salo-salo bilang pasasalamat sa lahat ng mga taong tumulong sa aming bumangon muli. Hindi magiging kumpleto yon kung wala ka. Umaasa sa iyong pagdating. Rafael, hawak ang sulat, napatingin si Maricel sa papalubog na araw. Ang ginintuang liwanag nito ay nagpapaalala sa kanya ng pag-asa. Panahon na para harapin ang nakaraan, hindi para balikan ito, kundi para tuluyan ng isara ang pinto nito ng may kapayapaan. Pagkalipas ng 1 linggo, muling tumayo si Maricel sa harap ng malaking tarangkahan ng Villa de Encarnacion. Ngunit ngayon, iba na ang lahat. Hindi na siya ang takot na dalaga na naghahanap ng trabaho. Siya ay isang babaeng umuuwi. Bumukas ang tarangkahan. Sa dulo ng mahabang daanan, sa harap ng pintuan ng mansyon, nakatayo si Rafael naghihintay. Hindi na siya suot ng mamahaling Amerikana, kundi isang simpleng polo shirt lang. Sa kanyang mukha, wala na ang bakas ng bigat at pagsisisi, kundi isang kalmadong ngiti. Naglakad si Maricel palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay magaan. Ang bawat hakbang ay isang pagpapalaya. Mabuti't nakarating ka, sabi ni Rafael. Ang boses ay puno ng kagalakan. Hindi ko pwedeng palampasin ang isang party. Nakangiting sagot ni Maricel. Hindi ito party, Maricel. Pagtatama ni Rafael, ito ay isang pagsalubong. Sa likod niya, lumabas si Mama Pilar, si Tomas, at ang iba pang mga pamilyar na mukha. Lahat ay nakangiti. Ang paglubog ng araw ay nagpinta sa kalangitan ng mga kulay kahel at rosas. Ang malambing na liwanag nito ay bumalot sa kanilang dalawa. Iniabot ni Rafael ang kanyang kamay. Isang simpleng alok, isang paanyaya. Tinitigan ni Maricel ang kamay na nakalahad sa kanya. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga mata ni Rafael. Mga matang puno ng respeto, paghanga, at isang pangako ng isang bagong simula. Isang matamis at panatag na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at tinanggap ang kamay nito.